Presidente ng Iran, mga kapatid, humihingi na daw ng ceasefire o tigil putukan kay Trump, mga tol. Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito, mga kapatid, sa GMA News. Again, magbibigay lang po tayo ng reaction video. Hindi ako ang magbabalita. Tayo'y mga ordinary citizen at nabubuhay dito sa Pilipinas at gusto lang natin magkaroon ng update at malaman, magkaroon ng awareness sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa Middle East. Ngayon, ayon dito sa balita na ating panonoorin, humiling na umano ng ceasefire o tigil putukan ng presidente ng Iran. Si Pezeshkian ata ang pangalan nun. Sabi ganito ni US President Trump, sinabing humihiling na daw ng ceasefire ang Iran. Pero hindi pa yan kinukumpirma ng Iran, mga kapatid. At di ba nung mga nakaraan pa, sinasabi ni US President Donald Trump na nagkakaroon na daw ng maayos na negosasyon sa pagitan ng Washington at saka ng Tehran. Pero yan ay itinanggi mismo ng mga official ng Iran at wala daw nangyayaring pag-uusap. Pero dito sa balitang to, panoorin natin, mga kapatid, at magbigay tayo ulit ng opinion at reaction. Humihiling na umano ng ceasefire o tigil putukan ng presidente ng Iran. Ayon sa post ni US President Donald Trump, iko-konsidera nila ang hiling na ito kung bukas na ang Strait of Hormuz. Iran's new regime president, hindi pa rin naman napalitan yung president, siya pa rin yung president, di ba? Much less radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open, sabing ganon. So ikukonsidera lang daw nila yon kung bukas na ang Strait of Hormuz, free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to the Stone Ages, sabing ganon, mga kapatid, ni US President Donald Trump. Itong post na yan ni Trump, mga kapatid, ay kahapon lamang. Ito nakalagay, April 1, 2026. Yan na ipinost niya, mga kapatid. Pero kung naalala ninyo, yung isang balitang pinanood natin kanina, yung isang balitang binigyan natin ng reaction video, ang sabi naman ni Trump, mga kapatid, is tatapusin lang daw nila yung trabaho nila at mukhang aalis na itong Amerika o tropa ng Amerika sa Middle East sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. No, siguro ito yung kasama doon, mga tol, sa trabahong tatapusin nila. Sabing gano'n, no, we will consider when Hormuz Strait is open, free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to the Stone Age. No? Tuloy natin. Pero hanggat hindi, patuloy raw nilang pupulbusin ang Iran. Hindi pa kinukumpirma ng Iran kung humiling nga sila ng ceasefire sa Amerika. Bago yan, sinabi ni Trump na posibleng tapusan na nila ang gera sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. Ang tanging requirement lang daw nila ay hindi na sila bubuo ng nuclear weapon. Pag natapos na ang gera, inaasahan ni Trump na bababa na ang presyo ng petrolyo. Pero ayun, mga kapatid, dito sa post niya, kasi dito sabi ko nga sa inyo, minsan pabago-bago ng isip si Trump. Sabi niya ganon, humihingi na nga daw ng tigil putukan o ceasefire itong presidente ng Iran. Sabi niya ganon. Ito, nakalagay mga katol sa mismong post ni Trump yan. We will consider when Hormuz Strait is open. No? Kukonsidera lang daw nila yon, yung tigil putukan na yon, kung mabubuksan ng Hormuz. Pero sinabi niya rin doon sa kanyang press con, may deal man daw o wala, is aalis na sila sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. So ibig sabihin, kahit hindi buksan yung Hormuz, aalis na sila dyan sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. So parang ceasefire na din yun, mga kapatid, para sa Amerika. Pero dito naman, we will consider kapag daw Hormuz Strait is open. Ibig sabihin, hindi nila tatanggapin yung ceasefire hanggang hindi daw nabubuksan yung Hormuz. Kaya mga tol, medyo yan. Hindi natin alam kung alin dun sa 2 pahayag ni Trump yung kailangan nating paniwalaan o yung kailangan nating unawain, mga kapatid. No? Magkakaroon ng ceasefire ba kapag binuksan ng Hormuz? O buksan man nila ang Hormuz o hindi, magkakaroon pa rin ng ceasefire within 2 to 3 weeks. No? Ano ba talaga doon ang dapat nating tanggapin, no? At paniwalaan? Kasi, mga tol, sa isang balita
Sabi rito, seguridad sa Strait of Hormuz, ipinaubaya na daw ni Trump sa ibang bansa. Wala na siyang pakialam. Sabing ganon, sinabi ni US President Donald Trump na ipauubaya na sa ibang bansa ang seguridad sa Strait of Hormuz sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Ito, panoorin natin itong balitang to mula naman dito sa UNTV News and Rescue. Wala na anyang pakialam si US President Donald Trump anuman ang sitwasyon ngayon sa Strait of Hormuz. O, di ba? Wala na daw umanong pakialam si US President Donald Trump anuman ng sitwasyon dito sa Strait of Hormuz, di ba? Kumbaga parang ang layo dito sa pinost niya na to ng April 1, 2026. April 1, 2026, sabi niya ganon, radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open. No, tatanggapin lang daw nila yung hiling na tigil putukan ng presidente ng Iran kung bubuksan daw itong Strait of Hormuz. 'Di ba? Pero dito wala nang pakialam si Trump dito sa Strait of Hormuz. So medyo may pagbabago ulit mga tol, no? Tuloy natin. Hormuz. Kasunod ito ng pahayag ni Trump na ilang araw na lang ay tatapusin na nito ang misyon laban sa Iran. Hindi may kakaila ang pagkadismaya ng American leader sa mga kaalyado nito na hindi tumulong sa kanyang kampanya kontra Iran sa gitnang silangan. Gayunman, binigyan diin ito ang malaking effort ng US upang gawing ligtas ang pagdaan ng mga barko sa naturang lagusan na wala naman anyang malaking pakinabang sa Amerika. More missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. If France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. So yun nga no, di na sila mangingialam doon mga tol. Yung ginagawa daw nilang pag ano doon sa Hormuz, hindi naman daw para sa kanila yon, para daw yun sa mga kaibigan nila, allies, kaalyado. Pero since nga nagtatampo ngayon mga tol si US President Donald Trump dahil nung humingi siya ng restback sa mga kaalyado niya, 'di ba? Magpadala daw ng warship dito sa Strait of Hormuz, is maraming tumanggi, no? Maraming umayaw, maraming hindi tumugon. Kaya ngayon, sabi niya gano'n, kung kailangan nyo ng langis, di kunin ninyo dun sa Strait of Hormuz, sabi niya gano'n mga tol. So wala na siyang pakialam dito sa Strait of Hormuz, no? At wala na rin din siguro itong post na to na ikukonsidera nila yung ceasefire kung bubuksan ng Hormuz. Kasi nga sabi niya gano'n, may deal man daw o wala, aalis na sila dyan within 2 to 3 weeks. Ikaw bilang isang Pilipino mga tol, no? At ikaw ay bilang isang mamamayan na nag-aabang din na sana bumalik na sa dati ang presyo ng langis at bumalik na sa dati yung buhay natin sa normal, no? Na hindi ganun kahaba yung mga pila ng mga nakasakay at wala kang pinangangambahan na baka biglang tumaas ang presyo lalo ng mga bilihin sa hirap ng buhay, di naman tumataas ang sahod, di ba? Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol dito mga tol? Pwede ka magkomento sa ibaba, no? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.